Hi, my name is Philemon Pelagro. Ngayong araw ay ating talakayin ang Filipino Value System. Ano nga ba ang Filipino Value System? Ito ay isang hanay ng mga paniniwala, ugali at asal na itinuturing na mahalaga at makabuluhan sa lipunang Pilipino. Ito ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at pananaw ng mga Pilipino tungkol sa buhay, relasyon sa pamilya, komunidad at sa kanilang espiritual. Ngayon, talakayin naman natin ang iba't ibang Filipino Value System. Una na dito ang pagkakabuklod-buklod. Ito ay tumutukoy sa matibay na pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng mga miyembro ng pamilya o komunidad sa konteksto ng Filipino values. Ang pagkakabuklod-buklod ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagtutulungan, pagdidamayan at pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa isa't isa na siyang nagpapatibay ng pagkakailanlan ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng pagkakabuklod-buklod, napapanatili ang mga tradisyon, kultura at mga halagahing Pilipino na nagpapalakas ng pundasyon ng komunidad. Ang pangalawa naman ay ang utang na loob. Ang utang na loob ay isang mahalagang konsepto sa kultura ng Pilipinas na nagpapahiwatig ng pasasalamat at moral na obligasyon na suklian ang isang tatanggap na kabutihan. Sa sikolojiyang Pilipino, ito ay tinitingnan bilang isang relasyon kung saan ang isang tao ay nakadama ng malalim na pasasalamat at may tungkulin na gantihan ang tulong o kabutihan sa kanyang natanggap. Ito ay nagmumula sa mga Pilipino, halaga ng pakikipagkapwa, empatiya at pagpapahalaga sa relasyon. Minsan, maaaring magkaroon ng negatibong pananaw sa utang na loob kung ito ay nagdudulot ng labis na pasanin o ginagamit para sa manipulihin ang isang tao. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magpahirap sa taong may utang na loob at lumikha ng hindi makatarungang inaasahan. Sa pamilya, ang utang na loob ay nagpapatibay ng malakas na ugnayan at suporta sa isa't isa. Ito ay nagbibigay diin sa pagtutulungan, loyalty at pag-aalaga. Halimbawa, ang mga magulang ay nag-aalaga ng kanilang mga anak at bilang ganti, inaasahan na igalang at alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa pagtanda. Ang utang na loob, kung isasagawa ng tama, ay nagpapalakas ng pagkakaisa, pagtutulungan at hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa malawak na komunidad. Nagtataguyod ito ng pagmamahalan at pagpapalaga sa kapwa. Ang pangatlo naman ay ang paggalang. Ang paggalang sa konsepto ng Filipino values ay tumutukoy sa mataas na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa respeto, lalo na sa mga nakatatanda, otoridad at ibang pang tao sa kanilang komunidad. Ito ay ipinapakita sa iba't ibang paraan tulad ng paggamit ng po at opo. Ang paggamit ng mga salitang ito sa pakikipag-usap sa nakatatanda o sa mga taong may otoridad bilang tanda ng paggalang. Pangalawa naman ay ang pagmamano. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng pagbati kung saan ilalapat ng isang nakababata ang kamay ng isang nakatatanda sa kanilang noo bilang simbolo ng paggalang. Pangatlo naman ay ang pakikinig at pagsunod. Ang pagpapakita ng respeto sa pamamagitan ng maingat na pakikinig at pagsunod sa mga payo o utos ng mga nakatatanda o mga taong may otoridad. Pang-apat, paggalang sa pamilya at otoridad. Mahalaga rin ang paggalang sa loob ng pamilya kung saan binibigyang halaga ang opinyon at desisyon ng mga magulang at nakatatandang miyembro ng pamilya. Sinasabi na ang respeto ay hindi lamang para sa nakatatanda kundi pati na rin sa mga taong sakop o loob ng pamilya at tao sa komunidad, pati na rin ang mga guro, leader ng komunidad at iba pa. Panglima, ang paggalang sa espasyo at opinyon ng iba. Ang pagpapalaga rin sa personal na espasyo, opinyon at karapatan ng ibang tao bilang bahagi ng paggalang. Ang paggalang ay isang pundasyon ng sosyal na interaksyon ng kulturang Pilipino na nagpapalakas ng mga relasyon sa pamilya, pagkakaibigan at komunidad. Ito rin ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaisa, pagkakasundo
at harmonya ng lipunang Pilipino. Pang-apat. Ang pang-apat ay ang pagkarelyoso. Sa konteksto ng Filipino values, ito ay tumutukoy sa malalim na pananampalataya at dibisyon sa reliyon na karaniwan ay Katolisismo. Sa maraming Pilipino, bagamat mayroon ding iba't ibang reliyosong paniniwala sa Pilipinas, ito ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay kung saan ang mga gawain at desisyon ay madalas na nakaugnay sa mga aral at paniniwala ng kanilang reliyon. Ang koneksyon nito sa pamilya ay makikita sa paraan ng pagpapalaki at paghubog sa mga miyembro ng pamilya na may mga relihiyosong halaga at kasanayan, tulad ng pagdarasal bago kumain, pagdalo sa misa tuwing linggo, at pagdiriwang ng mga relihiyosong kapistahan. Ang pagkarelyoso ay nagpapatibay ng pagkakaisa, pagtutulungan at suporta sa loob ng pamilya, pati na rin ang pagpapasa ng mga moral na aral at tradisyon sa susunod na henerasyon. Ang pagkarelyoso ay nagsisilbing pundasyon sa pagbuo ng mga halagahan at pag-uugali ng mga Pilipino, kabilang ang pagpapahalaga sa pamilya, paggalang at pagmamahalan. Ang panglima naman ay ang damayan o balikatan. Ang damayan o balikatan ay tumutukoy sa konsepto ng mutual na suporta at pagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Literal na ang damay ay nangangahulugang pagbibigay ng tulong sa kapwa, habang ang balikatan ay nagpapahiwatig ng pagbibigay lakas o suporta sa isa't isa upang malampasan ang mga pagsubok. Ito ay isang pagpapahayag ng pakikipagkapwa-tao kung saan ang bawat isa ay handang mag-alay ng tulong nang walang hinihintay na kapalit sa mga panahon ng kalamidad, trahedya o kahit sa pang-araw-araw na hamon. Ang damayan o balikatan ay isang mahalagang aspeto na nagpapakita ng pagiging matulungin at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang panghuli ay ang malasakit. Ang malasakit ay tumutukoy sa taos-pusong pag-aalala at pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa, pamilya at komunidad. Ito ay isang mahalagang halaga na nagpapakita ng empathy at compassion sa iba. Ang malasakit ay hindi lamang pagtulong sa oras ng pangangailangan, kundi pati na rin ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iba, pagbibigay respeto at pagkilala sa dignidad ng bawat tao. Sa pamamagitan ng malasakit, ang bawat Pilipino ay nagiging instrumento ng pagbabago at positibong impluwensya sa lipunan. Sa suma total, ang Filipino values ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng direksyon at pundasyon sa pag-uugali at pagkikipag-ugnayan ng mga Pilipino. Sa pamilya, ito ay nagpapatibay ng malakas na ugnayan, respeto at pagtutulungan. Ang mga halagaang ito, tulad ng pakikisama, utang na loob at paggalang sa nakatatanda, ay tumutulong sa pagbuo ng isang masigla at suportadong kapaligiran kung saan lumalaki at nagkakaroon ng tamang asal ang miyembro ng pamilya. Ang Filipino value system ay nagbibigay ng malakas na sense ng identity at nagtataguyod ng positibong mga katangian na mahalaga para sa isang masaya at matatag na pamumuhay. Yun lamang at maraming salamat.